Mga bro, may Pinoy boxer na biglang naghamon sa mga anak ni Pacquiao at hindi lang yan, may matinding trash talk pa na lalong nagpainit sa boxing community. Totoo ba ito o hype lang? Yo mga bro, kamusta? KO Time Boxing nga pala. Pag-usapan natin ang mga mainit na pahayag sa boxing world ngayon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated. Matapos ang impressive na panalo ni Lemuel De Barbo via knockout sa Thailand, agad siyang naging usap-usapan matapos niyang hamunin ang dalawang anak ni Manny Pacquiao, sina Jimwell Pacquiao at Eman Bacosa. Sa ngayon, hawak ni De Barbo ang malinis na record na 8 wins, 8 knockouts, kaya masasabi talagang may power siya sa kamao. Kung experience ang pag-uusapan, mukhang may lamang siya laban sa dalawa. Pero ang mas naging agaw pansin ay ang kanyang pahayag. Sinabi niyang wala raw natural na abilidad sa boxing sina Jimwell at Bacosa at kaya niya umano itong patunayan sa pamamagitan ng domina sa kanila sa ring. Dagdag pa niya, pagkatapos daw niya silang talunin, matuto silang rumispeto sa kanya at tinawag pa niya ang kanyang sarili bilang nawawalang kapatid ng dalawa. Dahil dito, umingay ang Philippine boxing community lalo na't pareho silang may connection sa General Santos City. Pero para sa akin, posibleng mind games o pagpapansin lang ito para makakuha ng malaking laban at exposure. Sa international boxing naman, patuloy na umiinit ang usapan kay Naoya Inoue matapos siyang tirahin ng WBC featherweight champion na si Bruce Carrington. Ayon kay Carrington, kapag umakyat si Inoue sa featherweight division, handa raw siyang salubungin nito at pababain muli matapos talunin. Pero real talk, malaking risk ang hinahamon niya dahil kilala si Inoue bilang isa sa mga pinakadominanting boxer ngayon. At ngayon, hindi pa ito pinapansin ni Inoue dahil nakafocus siya sa napakabigat na laban kontra kay Junto Nakatani sa May 2. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Sebastian Fundora na target niyang harapin si Vergil Ortiz Jr. sakaling manalo siya sa laban niya kay Kate Thurman. At agad itong sinagot ni Ortiz na nagpapakita lang ng posibleng magkaroon ng malaking laban sa division na ito. Mga bro, ano sa tingin ninyo? Handa na ba sina Jimwell at Bacosa sa hamon ni De Barbo? At sino sa tingin ninyo ang mananalo kung sakaling matuloy ito? Comment down below. At huwag kalimutan mag-subscribe sa KO Time Boxing para sa mas marami pang boxing updates.